Sa 3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Huda, sinalakay ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia ang Jerusalem at sinakop ito. Pinahintulutan ng Diyos na mahulog si Jehoiakim sa mga kamay ni Nebukadnezar kasama ang ilang banal na kagamitan mula sa templo. Dinala ng hari ng Babylonia ang mga kayamanang ito sa lupain ng Shinar at inilagay sa templo ng kanyang mga Diyos. Pagkatapos inutusan ni Nebukadnezar si Aspenaz, ang pinuno ng kanyang mga opisyal, na pumili ng ilang kabataang lalaki mula sa mga Israelita, partikular mula sa maharlikang pamilya at mga mararangal na angkan. Ang mga kabataang ito ay dapat walang kapintasan sa katawan, matalino, mahusay sa pag-aaral at mabilis matuto, angkop upang maglingkod sa palasyo ng hari. Sinanay sila sa wika at kultura ng mga Babylonia bilang paghahanda sa kanilang paglilingkod sa hari. Bilang bahagi ng kanilang pagsasanay, pinagkalooban sila ng hari ng pinakamahusay na pagkain at alak mula sa kanyang hapag. Tatagal ang pagsasanay ng 3 taon at pagkatapos nito, ihaharap sila sa hari. Kabilang sa mga napili ay 4 na kabataang mula sa lipi ni Juda, sina Daniel, Hananiah, Misael at Azarias. Ngunit binigyan sila ng punong opisyal ng bagong pangalang Babilonyo. Si Daniel ay tinawag na Beltesazar, si Hananiah ay naging Sadrak, si Misael ay tinawag na Mesak at si Azarias ay naging Abednego. Ngunit ipinasiya ni Daniel na huwag madungisan ang sarili sa pagkain at alak mula sa hapag ng hari dahil hindi ito naaayon sa kanyang paniniwala. Kaya lumapit siya sa punong opisyal at humiling ng pahintulot na huwag kumain ng mga pagkaing iyon. Sa kabutihang palad, pinagkalooban ng Diyos si Daniel ng pabor sa paningin ng opisyal na may paggalang at malasakit sa kanya. Gayunman, nag-aalinlangan ng opisyal at nagsabi, "Natatakot ako sa hari na nagtakda ng inyong pagkain. Kung magmukha kayong mahina kaysa sa ibang kabataan, maaari akong maparusahan at mawala ang aking buhay." Kaya't lumapit si Daniel kay Melzar, ang tagapag-alaga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan, at iminungkahi, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Hayaan ninyo kaming kumain lamang ng gulay at uminom ng tubig. Pagkatapos, ihambing ninyo ang aming kalagayan sa iba pang mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari at gawin ninyo ang nararapat batay sa inyong makikita." Pumayag si Melzar at pinayagan silang sundin ang ganitong dieta. Pagkalipas ng 10 araw, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay mas malusog at mas malakas kaysa sa ibang kabataan na kumain ng pagkain ng hari. Dahil dito, ipinagpatuloy ni Melzar ang kanilang espesyal na dieta. Inalis ang pagkain at alak mula sa hapag ng hari at binigyan lamang sila ng gulay at tubig. Dahil sa kanilang katapatan, pinagpala ng Diyos ang 4 na kabataang ito ng karunungan at malalim na pangunawa. Naging bihasa sila sa kaalaman at si Daniel ay pinagkalooban pa ng kakayahang magpaliwanag ng mga pangitain at panaginip. Nang matapos ang kanilang pagsasanay, iniharap sila ng punong opisyal kay Haring Nebukadnezar. Matapos silang makausap, natuklasan ng hari na walang sinumang maihahambing kina Daniel, Hananiah, Misael at Azarias. Kaya't pinili silang maglingkod sa kanyang korte. Sa bawat bagay na nangangailangan ng talino at pangunawa, natuklasan ng hari na sina Daniel at ang kanyang 3 kasama ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa lahat ng salamangkero, tagapaghula at pantas sa buong kaharian. Nananatili si Daniel sa paglilingkod sa kaharian hanggang sa paghahari ni Haring Ciro. Sa 2 taon ng paghahari ni Nebukadnezar, nagkaroon siya ng sunod-sunod na panaginip na labis niyang ikinabahala kaya hindi siya makatulog. Upang mahanap ang sagot, ipinatawag niya ang kanyang mga salamangkero, tagapaghula, mangkukulam at pantas mula sa Kaldea at inutusan silang ipaliwanag ang kahulugan ng kanyang panaginip.
Pagdating nila, sinabi niya, "Nagkaroon ako ng isang panaginip na labis akong ginulo at nais kong maunawaan ang kahulugan nito." Sumagot ang mga Kaldeo sa wika ng korte, "Mabuhay ka magpakailanman, o hari. Ipaalam mo sa amin ang iyong panaginip at ipapaliwanag namin ito sa iyo." Ngunit sumagot ang hari, "Hindi ko maalala ang panaginip. Kung hindi ninyo masasabi sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, haharap kayo sa matinding parusa. Subalit kung magtagumpay kayo, gagantimpalaan ko kayo ng dakilang biyaya at karangalan. Kaya sabihin ninyo sa akin ang aking panaginip at ipaliwanag ang kahulugan nito." Muling nakiusap ang mga pantas, "Kung ipapahayag ng hari ang panaginip, bibigyan namin ito ng kahulugan." Ngunit naunawaan ni Nebukadnezar ang kanilang layunin. "Alam kong binabagalan ninyo ang sagot dahil napagtanto ninyong hindi ko maalala ang panaginip. Nais ninyong linlangin ako ng huwad na paliwanag, ngunit hindi ako magpapaloko. Kung tunay kayong marurunong, ipahayag ninyo mismo ang panaginip. Sa ganoon lamang ako maniniwala na kaya ninyong bigyang kahulugan ito." Sumagot ang mga Kaldeo, "Walang sino mang tao sa mundo ang makakagawa ng hinihiling mo, mahal na hari. Wala pang pinuno, gaano man kadakila, ang humingi ng ganito sa mga salamangkero, tagapaghula o pantas. Ang hinihiling mo ay lampas sa kakayahan ng tao, tanging ang mga Diyos na hindi naninirahan sa gitna ng mga tao ang maaaring maghayag ng ganyang hiwaga." Sa narinig, labis na nagalit si Haring Nebukadnezar. Sa kanyang matinding galit, iniutos niya na patayin ang lahat ng pantas sa Babylonia. Ipinalabas ang utos at nagsimulang maghanap ang mga sundalo upang patayin sina Daniel at ang kanyang mga kasama ang iba pang pantas. Nang dumating si Aryok, ang pinuno ng bantay hari, upang isagawa ang utos, humarap si Daniel na may karunungan at kapanatagan. Tinanong niya si Aryok, "Bakit naglabas ang hari ng ganitong mabagsik at agarang utos?" Ipinaliwanag ni Aryok kay Daniel ang buong pangyayari. Pagkarinig nito, agad na nagtungo si Daniel sa hari at humiling ng karagdagang panahon. Tiniyak niyang maihahayag niya ang kahulugan ng panaginip. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang bahay at ibinahagi kina Hananiah, Misael at Azarias ang nangyari. Sama-sama silang nanalangin at humingi ng habag sa Diyos na ipahayag sa kanila ang lihim upang hindi sila mapatay kasama ng iba pang pantas ng Babylonia. Kinagabihan, ipinaalam ng Diyos kay Daniel ang hiwaga sa pamamagitan ng isang pangitain. Sa labis na pasasalamat, pinuri ni Daniel ang Diyos ng langit na nagsabi, "Purihin ng pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat siya lamang ang may-ari ng karunungan at kapangyarihan. Siya ang humuhubog ng panahon, nagpapabagsak at nagtataas ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng talino sa marurunong at kaalaman sa mga may pangunawa. Ipinapahayag niya ang mga lihim at malalalim na bagay sapagkat nakikita niya ang nasa kadiliman at ang liwanag ay sumasa kanya. Pinupuri at pinasasalamatan kita, O Diyos ng aking mga ninuno, sapagkat pinagkalooban mo ako ng karunungan at lakas. Sinagot mo ang aming panalangin at ipinahayag mo sa amin ang panaginip ng hari." Agad na lumapit si Daniel kay Aryok, ang opisyal na inatasang isagawa ang pagpatay sa mga pantas ng Babylonia. Sinabi niya, "Huwag mo silang patayin. Dalhin mo ako sa hari at ipapahayag ko ang kahulugan ng kanyang panaginip." Mabilis na dinala ni Aryok si Daniel kay Haring Nebukadnezar at sinabi, "Nakahanap ako ng isang lalaking kabilang sa mga bihag mula sa Yuda na makakapagpaliwanag ng panaginip ng hari." Tumalikod ang hari kay Daniel na tinatawag ding Beltesazar at nagtanong, "Totoo bang kaya mong sabihin sa akin ang panaginip ko at ipaliwanag ang kahulugan nito?" Nakaharap sa hari, sumagot si Daniel,
Walang sino mang pantas, astrologo, salamangkero o manghuhula ang makakapagpahayag ng lihim na hiniling mo. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya kay Haring Nebukadnesar kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang iyong panaginip at ang mga pangitaing dumating sa iyong isipan habang ikaw ay nakahiga ay isang sulyap sa darating na panahon. Tungkol sa akin, hindi ito inihayag dahil sa anumang natatanging karunungan na taglay ko higit sa iba. Sa halip, ipinaalam ito ng Diyos para sa kapakanan ng mga naghahanap ng pangunawa, upang ikaw, O Hari, ay malaman ang kahulugan ng iyong panaginip at ang mga bagay na bumagabag sa iyong puso. Nagpatuloy si Daniel, "Mahal na hari, sa iyong panaginip, nakita mo ang isang napakalaking rebulto, isang anyong maningning at nakakatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, ang dibdib at mga bisig ay pilak, ang tiyan at mga hita ay tanso, ang mga binti ay bakal, at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan mo ito, isang bato ang nahugot, hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao, at tinamaan ito ang mga paa ng rebulto na nagpatumba rito. Pagkatapos ang buong istruktura, bakal, putik, tanso, pilak at ginto, ay nagkapira-piraso at naging alikabok, gaya ng ipa sa giikan sa tag-init. Hinipan ito ng hangin hanggang sa walang natirang bakas. Ngunit ang batong tumama sa rebulto ay lumaki at naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong mundo. Ito ang iyong panaginip at ngayon ipapaliwanag ko ang kahulugan nito. O Hari, ikaw ang pinakadakila sa mga pinuno. Ang Diyos ng langit ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, lakas at kaluwalhatian. Ipinailalim niya sa iyong pamamahala ang lahat ng tao, hayop at mga ibon. Kaya't ikaw ang pinakamataas na awtoridad, ikaw ang kumakatawan sa ulong ginto sa pangitain. Subalit pagkatapos ng iyong paghahari, lilitaw ang isa pang kaharian na mas mahina kaysa sa iyo. Pagkatapos, ang ikatlong kaharian na kinakatawan ng tanso ay maghahari at sasakop sa buong mundo. Kasunod nito, lilitaw ang ikaapat na kaharian, matibay gaya ng bakal. Kung paanong ang bakal ay dumudurog at bumabasag ng lahat, dudurugin din ng kahariang ito ang iba pang mga kaharian. Ang mga paa at daliri ng rebultong yari sa pinaghalong bakal at putik ay sumasagisag sa isang kahariang mahahati. Magtataglay ito ng lakas ng bakal, ngunit may kahinaan rin ng putik. Ang ilang bahagi ng kahariang ito ay magiging malakas, samantalang ang iba ay mahina. Ang halo ng bakal at putik ay nagpapahiwatig din ng pagtatangkang pagisahin ang mga tao sa loob ng kahariang ito, ngunit hindi sila tunay na magtataglay ng pagkakaisa, gaya ng bakal at putik na hindi magkahalo. Nagpatuloy si Daniel, sa panahon ng paghahari ng mga haring ito, itatatag ng Diyos ng langit ang isang kahariang hindi kailanman mawawasak. Hindi ito ipapasa sa ibang mga tao tulad ng mga kahariang nauna rito. Sa halip, dudurugin nito ang lahat ng iba pang kaharian at mananatili magpakailanman. Ang batong nakita mong nahugot mula sa bundok, na bumagsak at dinurog ang rebulto, ay isang tanda nito. Ipinahayag sa iyo ng dakilang Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay totoo at ang paliwanag nito ay tiyak. Pagkarinig nito, nagpatira pa si Haring Nebukadnesar sa harapan ni Daniel bilang tanda ng paggalang. Iniutos niyang maghain ng mga alay at magsunog ng insenso para sa kanya. Sinabi ng hari, "Tunay ngang ang iyong Diyos ay higit sa lahat ng Diyos, ang Panginoon ng mga hari, at ang naghahayag ng mga hiwaga. Siya lamang ang maaaring maghayag ng lihim na ito sa iyo." Pagkatapos, itinaas ng hari si Daniel sa isang mataas na posisyon, binigyan siya ng maraming regalo at hinirang siyang tagapamahala ng buong lalawigan ng Babylonia. Ginawa rin siyang punong tagapayo ng lahat ng marurunong sa kaharian.
Sa kahilingan ni Daniel, itinalaga rin ng hari sina Sadrach, Mesach at Abednego bilang tagapangasiwa ng mga gawain sa Babylonia, habang si Daniel ay nanatili sa korte ng hari. Makalipas ang ilang panahon, iniutos ni Haring Nebukadnesar na ipatayo ang isang napakalaking gintong rebulto. Halos 70 talampakan ang taas at 9 na talampakan ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, naglabas siya ng isang utos. Ipinatawag ang lahat ng matataas na opisyal, mga prinsipe, gobernador, pinuno ng hukbo, hukom, ingatyaman, tagapayo, tagapagpatupad ng batas, at lahat ng pinuno ng mga lalawigan upang dumalo sa seremonya ng pagpapasinaya ng rebulto. Alinsunod sa utos ng hari, nagtipon ang lahat ng opisyal sa lugar kung saan itinayo ang gintong rebulto. Tumayo sila sa harapan nito, naghihintay sa susunod na kautusan ng hari. Pagkatapos, isang tagapagbalita ng hari ang malakas na nagpahayag. Mga tao mula sa lahat ng bansa at wika, pakinggan ninyo ang utos na ito. Kapag narinig ninyo ang tunog ng trumpeta, plauta, alpa, lira, salterio, at iba't ibang uri ng musika, dapat kayong lumuhod at sumamba sa gintong rebultong itinayo ni Haring Nebukadnesar. Sino mang hindi yumuko at sumamba ay agad na ihahagis sa nagliliyab na pugon. Kaya't nang tumugtog ang musika, ang mga tao mula sa iba't ibang bansa at wika ay lumuhod at sumamba sa gintong rebulto, sumusunod sa kautusan ng hari. Ngunit may ilang lalaking Kaldeo na lumapit sa hari na may dalang reklamo. Sinabi nila, "O Haring Nebukadnesar, mabuhay ka magpakailanman. Naglabas ka ng utos na sinumang makarinig ng tunog ng trumpeta, plauta, alpa, lira, salterio at iba't ibang musika ay dapat lumuhod at sumamba sa gintong rebulto. Idineklara mo rin na sinumang hindi sumunod ay ihahagis sa nag-aapoy na pugon. Subalit may ilang Hudyo, sina Sadrach, Mesach at Abednego, na iyong hinirang bilang tagapangasiwa sa lalawigan ng Babylonia. Ang mga lalaking ito ay hindi nagpapakita ng paggalang sa iyo, o hari. Hindi nila sinasamba ang iyong mga Diyos ni ang gintong rebultong itinayo mo." Nang marinig ito, nag-alab sa galit si Nebukadnesar. Sa tindi ng kanyang puot, iniutos niyang dalhin sina Sadrach, Mesach at Abednego sa kanyang harapan. Nang humarap sila, sinabi ng hari, "Totoo bang hindi ninyo sinasamba ang aking mga Diyos at hindi kayo lumuluhod sa gintong rebultong itinayo ko? Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon," sabi ni Haring Nebukadnesar. "Kapag narinig ninyo ang tunog ng trumpeta, plauta, alpa, lira, salterio at iba't ibang uri ng musika, at lumuhod kayo upang sambahin ang rebultong itinayo ko, magiging maayos ang lahat. Ngunit kung tatanggihan ninyo, agad kayong ihahagis sa naglalagablab na pugon. At sabihin ninyo sa akin, anong Diyos ang makapagliligtas sa inyo mula sa aking kamay?" Nakaharap sa hari, matatag na sumagot sina Sadrach, Mesach at Abednego, "O Haring Nebukadnesar, hindi namin kailangang ipagtanggol ang aming sarili tungkol sa bagay na ito. Kung ihahagis man kami sa naglalagablab na pugon, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin at ililigtas niya kami mula sa iyong kamay, o Hari. Ngunit kahit hindi niya kami iligtas, tandaan mo ito, hinding-hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, niluluhod sa gintong rebultong itinayo mo." Sa narinig, lalo pang nag-apoy sa galit si Nebukadnesar. Nagbago ang kanyang ekspresyon at sa matinding puot, iniutos niyang painitin ang pugon ng 7 beses na higit sa karaniwan. Pagkatapos, inutusan niya ang pinakamalalakas na sundalo sa kanyang hukbo, nagapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sila sa naglalagablab na apoy. Ang 3 lalaki ay mahigpit na iginapos habang nakasuot pa rin ng kanilang mga balabal, pantalon, turbante at iba pang kasuotan, at inihagis sila sa nagngangalit na apoy. Napakainit ng pugon
at napakabilis ng utos ng hari kaya't namatay ang mismong mga sundalong nagtapon sa kanila. Ngunit isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Biglang tumayo si Haring Nebukadnesar na may pagkamangha. Lumingon siya sa kanyang mga tagapayo at nagtanong, "Hindi ba't 3 lalaking nakagapos ang inihagis natin sa apoy?" "Opo, mahal na hari," sagot nila. Ngunit lumaki ang mga mata ng hari sa pagtataka at sinabi, "Tingnan ninyo! Nakikita kong may 4 na lalaking malayang naglalakad sa apoy. Hindi sila nasasaktan at ang ika-4 ay mukhang isang banal na nilalang." Nakatayo sa bungad ng pugon, sumigaw si Haring Nebukadnesar, "Sadrak, Mesak at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at lumapit sa akin." Agad namang lumabas ang 3 mula sa apoy na walang bakas ng anumang pinsala. Namangha ang mga opisyal na naroon, mga prinsipe, gobernador, pinuno ng hukbo at tagapayo ng hari. Pinagmasdan nila sila ng may pagkagulat sapagkat ni isang hibla ng buhok ay hindi nasunog, hindi naapektuhan ng kanilang mga kasuotan at niwala man lang amoy ng usok sa kanila. Pagkatapos, ipinahayag ni Nebukadnesar, "Purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego." Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang kanyang tapat na mga lingkod na mas piniling isugal ang kanilang buhay kaysa sumamba sa ibang Diyos bukod sa kanya. Dahil dito, nagpapalabas ako ng bagong utos. Sino mang mula sa anumang bansa o wika na magsalita laban sa Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego ay paparusahan ng mabigat at ang kanilang mga bahay ay wawasakin sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas tulad nito. Matapos ang himalang ito, lalo pang itinaas ni Haring Nebukadnesar sa mas matataas na posisyon sina Sadrak, Mesak at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Makalipas ang ilang panahon, nagpadala si Haring Nebukadnesar ng isang mensahe sa lahat ng tao mula sa iba't ibang bansa at wika sa buong mundo. "Naway dumami ang inyong kapayapaan. Kailangan kong ipahayag ang mga dakilang tanda at kamangha-manghang gawa na isinagawa ng kataas-taasang Diyos sa harapan ko. Ang kanyang mga himala ay tunay na kahanga-hanga at ang kanyang kapangyarihan ay walang katulad. Ang kanyang kaharian ay walang hanggan at ang kanyang pamamahala ay magpapatuloy mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi. Ako, si Haring Nebukadnesar, ay namumuhay noon ng payapa at sagana sa aking palasyo nang magkaroon ako ng isang panaginip na labis kong ikinatakot. Ang mga pangitaing nakita ko habang ako'y nakahiga ay labis na bumagabag sa akin at hindi ako mapanatag. Kaya iniutos kong ipatawag ang lahat ng marurunong sa Babylonia upang ipaliwanag ang kahulugan ng aking panaginip. Isa-isang dumating ang mga salamangkero, astrologo, kaldeo at mga manghuhula at isinalaysay ko sa kanila ang aking panaginip. Ngunit kahit gaano pa sila karunong, wala ni isa man ang makapagbigay ng paliwanag. Sa wakas, dumating si Daniel na tinatawag ding Beltesazar, ang pangalang ibinigay sa kanya ayon sa aking Diyos. Alam kong kakaiba siya sapagkat nasa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos. Dahil sa kanyang pambihirang karunungan, sinabi ko sa kanya, "Beltesazar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong nasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos at walang hiwagang hindi mo kayang ipaliwanag. Sabihin mo sa akin ang kahulugan ng aking panaginip." Sa aking pangitain, nakita ko ang isang napakalaking punong kahoy na nakatayo sa gitna ng daigdig na ang taas ay abot hanggang sa langit. Matatag at marilag ito at ang mga sanga nito ay umaabot sa bawat sulok ng mundo. Ang mga dahon nito ay malago at maganda at hitik ito sa bunga na nagbibigay ng pagkain sa lahat. Ang mga hayop ay nakasilong sa lilim nito. Ang mga ibon ay naninirahan sa mga sanga nito at bawat nilalang ay nabubuhay dahil dito.
Habang ako'y nakahiga, may lumitaw na pangitain sa akin. Isang banal na mensahero, isang nilalang mula sa langit, ang bumaba at nagsalita ng malakas. Putulin ang malaking punong kahoy, tabasin ang mga sanga nito, alisin ang mga dahon, at ikalat ang mga bunga. Hayaang magsitakas ang mga hayop na sumisilong sa ilalim nito, at ang mga ibon na nakatira sa mga sanga nito ay magsilipad. Ngunit iwan ang tuod at mga ugat nito sa lupa, nakatali ng mga bakal at tanso na paliligiran ng damo sa parang. Hayaang mabasa ito ng hamog ng langit at mamuhay ito kasama ng mga hayop sa parang. Alisin ang pusong makatao at palitan ito ng pusong parang sa hayop. Magpatuloy ito sa loob ng 7 panahon. Ibinigay ang utos na ito ng mga tagapagbantay at ipinahayag ng mga banal na nilalang upang maunawaan ng lahat na ang kataas-taasang Diyos ang naghahari sa mga kaharian ng tao. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sino mang kanyang piliin kahit pa ang pinakamababa sa mga tao. Ako si Haring Nebukadnezar ay nagkaroon ng panaginip na ito. Ngayon, Beltesazar, sabihin mo sa akin ang kahulugan nito. Wala ni isa sa mga pantas ng aking kaharian ang nakapagpaliwanag nito, ngunit alam kong kaya mo sapagkat nasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Nang marinig ito, si Daniel na tinatawag ding Beltesazar ay nanatiling tahimik ng matagal, lubhang nabagabag dahil sa pangitain. Napansin ng hari ang kanyang pagkabalisa at sinabi, Beltesazar, huwag mong hayaang ang panaginip o ang kahulugan nito ay gumambala sa iyo. Si Beltesazar ay sumagot, Aking Panginoon, naway ang panaginip na ito ay mangyari sa iyong mga kaaway at ang kahulugan nito ay para sa iyong mga kalaban. Ang punong kahoy na nakita mo sa iyong panaginip ang lumaki at lumakas, umabot sa langit at nakita sa buong mundo. May malalagong dahon, maraming bunga, at nagbigay ng kanlungan sa mga hayop at ibon, ay ikaw, o hari. Lumakas ka at lumawak ang iyong kapangyarihan hanggang sa langit, at ang iyong kaharian ay umabot sa dulo ng daigdig. Ngunit nakita mo rin na may isang sugo mula sa langit na bumaba at nag-utos na putulin at wasakin ang punong kahoy, ngunit iwan ang tuod at mga ugat nito sa lupa, tinalian ng bakal at tanso, na palilibutan ng damo sa parang. Ito ay mababasa ng hamog ng langit at mamumuhay kasama ng may ilap na hayop hanggang lumipas ang 7 yugto ng panahon. Ito, o hari, ang kahulugan ng iyong panaginip at ang pasya ng kataas-taasang Diyos laban sa iyo. Itataboy ka mula sa lipunan ng tao at mamumuhay kasama ng maiilap na hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka at mababasa ng hamog ng langit. Magpapatuloy ito sa loob ng 7 panahon hanggang sa matutunan mong ang kataas-taasan ang may kapangyarihan sa lahat ng kaharian sa mundo at siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang kanyang naisin. Ang iniwang tuod at mga ugat sa lupa ay nangangahulugan na maibabalik sa iyo ang iyong kaharian kapag kinilala mo na ang langit ang may kapangyarihan sa lahat. Kaya't, o hari, pakinggan mo ang aking payo. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan at gawin ang matuwid. Maging mahabagin ka sa mga mahihirap at marahil ay magtatagal pa ang iyong kasaganaan. At ang lahat ng ito ay nangyari ayon sa sinabi. Makalipas ang 1 taon, habang naglalakad si Haring Nebukadnezar sa bubungan ng kanyang palasyo sa Babylonia, tinitingnan niya ang kanyang kaharian at sinabi, Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng sarili kong lakas at para sa aking sariling kaluwalhatian? Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebukadnezar, inalis na sa iyo ang iyong kaharian. Itataboy ka mula sa lipunan ng tao at mamumuhay kasama ng may ilap na hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka at 7 panahon ang lilipas hanggang sa kilalanin mong ang kataas-taasan lamang
ang may kapangyarihan sa lahat ng kaharian ng tao at siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang kanyang naisin. Sa sandaling iyon, natupad ang hula. Pinalayas si Nebukadnezar mula sa kanyang bayan. Namuhay siya sa ilang, kumakain ng damo tulad ng baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit. Sa paglipas ng panahon, humaba ang kanyang buhok tulad ng balahibo ng agila, at ang kanyang mga kuko ay naging parang pangalmot ng ibon. Ngunit nang dumating ang itinakdang panahon, itinaas ko si Nebukadnezar, ang aking mga mata sa langit, at nagbalik ang aking katinuan. Pinuri at pinarangalan ko ang kataas-taasang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay walang hanggan at ang kanyang kapangyarihan ay mula sa salinlahi hanggang salinlahi. Sa harap niya, ang lahat ng tao sa mundo ay walang halaga. Ginagawa niya ang nais niya sa langit at sa lupa, at walang sino man ang maaaring humadlang sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, bumalik ang aking katinuan, at kasabay nito, bumalik din ang aking karangalan at ang kaluwalhatian ng aking kaharian. Hinanap akong muli ng aking mga tagapayo at maharlika, at muling naibalik ako bilang hari na may higit pang kadakilaan kaysa dati. Ngayon ako si Nebukadnezar ay nagpupuri, nagbibigay ng dangal at lumuluwalhati sa hari ng langit. Ang kanyang mga gawa ay tunay, ang kanyang mga pasya ay makatarungan, at kaya niyang magpapakumbaba sa sino mang nagmamataas. Makalipas ang ilang panahon, si Haring Belshazzar ay nagdaos ng isang marangyang piging para sa 1,000 maharlika. Habang sila'y nagiinuman, iniutos niya, "Dalhin ang mga gintong at pilak na kopa na kinuha ng aking ama, si Nebukadnezar, mula sa templo sa Jerusalem. Hayaan nating inumin ito ng aking mga prinsipe, mga asawa at mga alipin." Kaya't dinala nila ang mga sagradong sisidlan mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem, at uminom mula rito ang hari at ang kanyang mga panauhin. Habang sila'y nagiinuman, pinuri nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan, mga ginawang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Ngunit biglang lumitaw ang isang misteryosong kamay. Ang mga daliri nito ay nagsimulang magsulat sa pader na malapit sa ilawan sa palasyo ng hari. Napatitig si Belshazzar sa paggalaw ng kamay, natulala sa takot, namutla ang kanyang mukha, binalot siya ng pangamba at nanginig ng husto ang kanyang mga tuhod. Sa matinding pagkalito, sumigaw ang hari at ipinatawag ang kanyang mga astrologo, mga mangkukulam at marurunong. Sinabi niya, "Ang sinumang makakabasa at makakapagpaliwanag sa sulat na ito ay bibihisan ng maharlikang pula, bibigyan ng gintong kwintas at gagawing pangatlong pinakamakapangyarihan sa kaharian." Isa-isang sinubukan ng marurunong ng hari na basahin at ipaliwanag ang sulat, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng sagot. Lalo lamang itong nagpalala sa takot ni Belshazzar, lalong dumilim ang kanyang mukha sa pag-aalala at natigilan sa takot ang kanyang mga maharlika. Habang naguguluhan ang hari at ang kanyang mga panauhin, pumasok ang reyna sa bulwagan matapos marinig ang nangyari. Buo ang kanyang loob nang sabihin niya, "O Haring Belshazzar, mabuhay ka magpakailanman. Huwag mong hayaan na ito'y magdulot sa iyo ng takot o madiliman ang iyong mukha sa pangamba. May isang tao sa iyong kaharian na taglay ang espiritu ng mga banal na Diyos. Noong panahon ng iyong ama, si Haring Nebukadnezar, nakilala siya dahil sa pambihirang talino, pangunawa at karunungang kasing dakila ng sa mga Diyos. Dahil sa kanyang kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip, lumutas ng mahihirap na palaisipan at ipaliwanag ang mga hiwaga, ginawa siyang pinuno ng lahat ng mahikero, astrologo at manghuhula. Ang taong ito ay si Daniel na tinawag ng iyong ama na Belteshazzar. Ipag-utos mong dalhin siya rito at tiyak na ipapaliwanag niya ang kahulugan ng sulat na ito." Agad na ipinatawag si Daniel
at dinala sa harapan ng hari. Tiningnan siya ni Belshazzar at sinabi, "Ikaw ba si Daniel, isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda na kinuha ng aking ama mula sa Jerusalem? Narinig ko ang tungkol sa iyo na taglay mo ang espiritu ng mga Diyos at may pambihirang talino, pangunawa at karunungan. Sinubukan na ng aking marurunong at mga astrologo na basahin at ipaliwanag ang sulat na ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng sagot. Ngunit narinig ko rin na kaya mong ipaliwanag ang mga tanda at lumutas ng mahihirap na palaisipan. Kung mababasa mo ang sulat na ito at maipapaliwanag ang kahulugan nito, bibihisan kita ng maharlikang pula, bibigyan ng gintong kuwintas at gagawin kitang pangatlong pinakamakapangyarihan sa kaharian." Tumayo si Daniel sa harap ng hari at sumagot, "Itabi mo ang iyong mga handog para sa iba at ang iyong gantimpala ay ibigay mo na lamang sa iba. Gayunpaman, babasahin ko ang isinulat at ipapaliwanag ko sa iyo ang kahulugan nito. O hari, ang kataas-taasang Diyos ay nagbigay sa iyong ama, si Nebukadnezar, ng isang dakilang kaharian kasama ang kapangyarihan, kaluwalhatian at karangalan. Dahil sa kadakilaang ibinigay sa kanya, ang lahat ng tao mula sa iba't ibang bansa, wika at lupain ay natakot at gumalang sa kanya. Mayroon siyang ganap na kapangyarihan. Maaari niyang patayin ang sinumang nais niya, iligtas ang sinumang piliin niya, itaas ang ilan sa kapangyarihan at ibagsak ang iba. Ngunit nang naging palalo si Nebukadnezar at pinatigas ang kanyang puso sa pagmamataas, inalis sa kanya ang kanyang trono at ang kanyang maharlikang kaluwalhatian. Itinaboy siya mula sa lipunan ng tao. Nagkaroon siya ng isip tulad ng isang hayop at namuhay siya kasama ng maiilap na hayop. Kumain siya ng damo tulad ng baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa tuluyan niyang makilala na ang kataas-taasang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng kaharian ng tao at siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari. Ngunit ikaw, Belshazzar, na kanyang anak, ay hindi nagpakumbaba kahit na alam mo ang lahat ng ito. Sa halip, itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon ng langit. Kinuha mo ang mga sagradong sisidlan mula sa kanyang templo, at ikaw, pati na rin ang iyong mga maharlika, mga asawa at mga alipin ay uminom mula rito. Pinuri mo ang mga Diyos-Diyosang walang buhay, mga ginawang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakaunawa. Ngunit hindi mo pinarangalan ang tunay na Diyos, ang siyang may hawak ng iyong buhay at kumokontrol ng iyong kapalaran. Sa sandaling yon, lumitaw ang misteryosong kamay at nagsulat sa pader. Ang mga salitang nakasulat ay Mene Mene Tekel Upharsin. Ito ang kahulugan nito. Mene, binilang ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at tinapos na ito. Tekel, tinimbang ka sa timbangan at napatunayang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay mahahati at ibibigay sa mga Medo at Persyano. Pagkarinig nito, iniutos ni Haring Belshazzar na bihisan si Daniel ng isang maharlikang balabal na kulay ube. Lagyan siya ng gintong kuwintas sa leeg at ipahayag na siya ang pangatlong pinakamakapangyarihan sa kaharian. Ngunit ng gabing iyon mismo, pinatay si Belshazzar, ang hari ng Babylonia, at si Dario na taga-Media ang humalili sa kanya sa edad na 62. Hindi nagtagal, muling inayos ni Dario ang kaharian, nagtalaga ng 120 gobernador upang mamahala sa iba't ibang rehiyon. Higit sa kanila, naglagay siya ng 3 mataas na opisyal at ang pinakakilala sa kanila ay si Daniel. Ang kanyang talino at katapatan ay walang katulad, kaya't pinag-isipan ng hari na bigyan siya ng mas mataas pang kapangyarihan upang pamahalaan ang buong imperyo. Ngunit ang ibang opisyal at pinuno ay nainggit kay Daniel.
Sinubukan nilang maghanap ng kahit anong kasalanan o pagkakamali laban sa kanya, ngunit siya'y matapat, masipag at walang kapintasan. Sa huli, napagtanto nilang ang tanging paraan upang maipit siya ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sinabi nila sa isa't isa, "Wala tayong maipaparatang sa kanya maliban kung may kaugnayan ito sa kanyang pagsamba sa kanyang Diyos." Kaya't nagsama-sama ang mga matataas na opisyal at pinuno at humarap kay Haring Dario. Sila'y nagbigay pugay at nagsabi, "Mabuhay ang hari magpakailanman, ang lahat ng pinuno ng kaharian, mga gobernador, prinsipe, tagapayo at mga komander ay sumang-ayon sa isang bagong batas. Ipinapanukala namin na sa loob ng 30 araw, walang sino mang dapat manalangin o humingi ng anuman sa sinumang Diyos o tao maliban sa iyo, o hari. Ang sinumang susuway ay itatapon sa yungib ng mga leon." Pinilit nila ang hari na lagdaan ang utos upang ito'y maging batas na hindi maaring bawiin, alinsunod sa mga alituntunin ng mga Medo at Persyano. Hindi na malayan ni Haring Dario ang kanilang tunay na layunin, kaya't kanyang inaprubahan at nilagdaan ng kautusan. Nang marinig ni Daniel ang tungkol sa bagong kautusan, nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya. Tulad ng nakagawian, pumunta siya sa kanyang bahay, binuksan ang mga bintanang nakaharap sa Jerusalem, at lumuhod ng 3 beses sa isang araw upang manalangin at magpasalamat sa Diyos. Alam ng kanyang mga kaaway na hindi niya iiwan ang kanyang paniniwala, kaya't nagtipon sila at nahuli siyang nananalangin. Agad silang pumunta sa hari at tinanong siya, "Hindi ba't ikaw ang lumagda sa batas na nagsasabing sino mang manalangin sa kahit anong Diyos o tao bukod sa iyo sa loob ng 30 araw ay itatapon sa yungib ng mga leon?" Sumagot ang hari, "Oo, ang utos ay ipinatutupad at ayon sa batas ng mga Medo at Persyano, ito'y hindi maaaring baguhin." Pagkatapos ay inakusahan nila si Daniel. Si Daniel, isa sa mga bihag mula sa Huda, ay hindi nagpapahalaga sa iyo, o hari, ni sa iyong kautusan. Patuloy siyang nananalangin ng 3 beses sa isang araw, tahasang sumusuway sa iyong utos. Nang marinig ito ng hari, labis siyang nabagabag at pinagsisihan ang kanyang pasya. Sinubukan niyang hanapan ng paraan upang mailigtas si Daniel at ginugol ang buong araw upang mapawalang bisa ang kautusan. Ngunit dumating ang mga opisyal at nagpapaalala sa kanya, "Mahal na hari, tandaan mo na ayon sa batas ng mga Medo at Persyano, walang kautusang inilabas ng hari ang maaaring baguhin. Wala nang ibang pagpipilian ng hari kundi ipatupad ang utos, kaya't iniutos niyang kunin si Daniel at ihulog siya sa yungib ng mga leon. Bago siya ipasok, sinabi ng hari, "Naway iligtas ka ng Diyos na iyong tapat na pinaglilingkuran." Isang malaking bato ang inilagay sa pasukan ng yungib at tinatakan ito ng selyo ng hari at ng kanyang mga maharlika upang walang sino mang makapagpabago sa kapalaran ni Daniel. Nang gabing iyon, bumalik ang hari sa kanyang palasyo, ngunit hindi siya mapakali. Tumanggi siyang kumain, hindi nagpaaliw sa musika at hindi rin makatulog dahil sa pag-aalala kay Daniel. Sa pagsikat ng araw, dali-dali siyang pumunta sa yungib ng mga leon. Pagdating niya roon, tumawag siya ng may lungkot sa tinig, "Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, nailigtas ka ba ng iyong Diyos na matapat mong pinaglilingkuran mula sa mga leon?" Sa kanyang malaking ginhawa, sumagot si Daniel, "O Hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel upang isara ang mga bibig ng mga leon, kaya't hindi nila ako sinaktan. Ako'y natagpo ang walang kasalanan sa harapan niya at wala rin akong ginawang masama laban sa iyo, o Hari." Labis na natuwa ang hari nang marinig ang tinig ni Daniel at agad niyang iniutos na siya'y ilabas mula sa yungib. Nang siya'y iahon,
Wala siyang kahit anong pinsala sapagkat lubos siyang nagtiwala sa kanyang Diyos. Pagkatapos, naglabas ng panibagong utos ang hari. Ang mga nag-akusa kay Daniel ay itinapon sa yungib ng mga leon kasama ang kanilang mga pamilya. Agad silang sinunggaban ng mga leon at niluray bago pa man sila bumagsak sa lupa. Matapos masaksihan ang himala, naglabas si Haring Dario ng isang kautusan sa lahat ng bansa at wika sa kanyang malawak na kaharian na nagsasabing, "Maghari nawa ang kapayapaan. Ipinag-uutos ko na sa buong kaharian lahat ay dapat gumalang at matakot sa Diyos ni Daniel. Siya lamang ang tunay at buhay na Diyos, hindi nagbabago at walang hanggan. Ang kanyang kaharian ay hindi mabubuwag at ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Siya ang tagapagligtas at tagapagligtas, gumagawa ng mga tanda at himala sa langit at sa lupa. Siya ang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Dahil sa kanyang matibay na pananampalataya, patuloy na pinagpala si Daniel sa panahon ng paghahari ni Dario at kalaunan ni Haring Ciro ng Persya. Noong unang taon ng paghahari ni Belshazzar sa Babylonia, nagkaroon si Daniel ng isang makahulang panaginip na puno ng makapangyarihang pangitain. Isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita at ipinaliwanag ang kahulugan nito. Sinabi niya, "Sa aking pangitain sa gabi, nakita ko ang 4 na hangin ng langit na nagpapakilos sa malawak na dagat. Pagkatapos, may lumitaw na 4 na makapangyarihang halimaw mula sa tubig, bawat isa ay naiiba sa iba. Ang unang nilalang ay tulad ng isang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Pinanood ko habang tinanggal ang mga pakpak nito, at ito'y itinaas mula sa lupa upang tumayo sa 2 paa tulad ng tao. Binigyan ito ng puso ng isang tao. Habang ako'y nagmamasid, lumitaw ang pangalawang halimaw na parang oso. Itinaas ito sa isang panig at sa bibig nito sa pagitan ng mga ngipin ay may 3 tadyang. Isang tinig ang nagsabi rito, "Tumindig ka at lumamon ng maraming laman." Pagkatapos noon, nakita ko ang isa pang nilalang na parang isang leopardo. Mayroon itong 4 na pakpak sa likod, tulad ng sa isang ibon, at may 4 itong ulo. Ibinigay rito ang kapangyarihan at kapamahalaan. Pagkatapos, sa aking pangitain ng gabing iyon, nakita ko ang 4 na halimaw, mas nakakatakot at mas makapangyarihan kaysa sa iba. Mayroon itong napakalalaking ngipin na bakal na ginamit nito upang durugin at wasakin ang lahat ng madaanan at nyurakan ng anumang naiwan. Hindi tulad ng mga naunang halimaw, ito'y kakaiba at may 10 sungay. Habang pinag-aaralan ko ang mga sungay nito, may lumitaw na isa pang maliit na sungay sa gitna ng mga ito. 3 sa orihinal na sungay ang nabunot upang bigyang daan ito. Ang sungay na ito ay may mga mata tulad ng sa tao at isang bibig na nagsalita ng may kayabangan. Patuloy akong nagmasid hanggang sa may inilagay na mga trono at ang matanda sa mga araw ay naupo. Ang kanyang kasuotan ay kasindalisay ng niebe at ang kanyang buhok ay kasimputi ng lana. Ang kanyang trono ay nagliliyab sa apoy at ang mga gulong nito ay nag-aalab ng matindi. Isang ilog ng apoy ang umaagos mula sa kanyang harapan. 1,000,000 ang naglingkod sa kanya at 10,000,000 ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang hukuman ay itinakda at binuksan ng mga aklat para sa paghuhukom. Patuloy akong nagmasid na hikayat ng mapagmataas na mga salita ng maliit na sungay. Habang pinapanood ko, pinatay ang 4 na halimaw. Ang katawan nito'y tuluyang winasak at itinapon sa apoy. Samantala, ang kapangyarihan ng ibang mga halimaw ay inalis, ngunit pinahintulutan silang mabuhay ng kaunting panahon. Sa aking pangitain ng gabing iyon, nakita ko ang isang kagaya ng anak ng tao, dumarating kasama ang mga ulap ng langit. Lumapit siya sa matanda sa mga araw at dinala sa kanyang harapan.
Ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan dangal at isang kaharian upang ang lahat ng tao mula sa bawat bansa at wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan at kailanman ay hindi mawawasak. Labis akong nabagabag sa aking nakita at hindi mapalagay ang aking spirito. Lumapit ako sa isa sa mga nakatayo roon at tinanong siya tungkol sa kahulugan ng lahat ng ito. Ipinaliwanag niya sa akin, ang apat na makapangyarihang halimaw ay kumakatawan sa apat na hari na babangon sa mundo. Ngunit sa huli, ang mga banal ng kataas-taasan ay tatanggap ng kaharian at mamamahala magpakailanman, walang katapusan. Nais kong maunawaan ng higit pa ang tungkol sa ikaapat na halimaw, ang naiiba sa lahat. Napakalupit, may mga ngiping bakal at mga pangalmot na tanso. Dinudurog at nilalamon ang lahat ng madaanan at niyuyurakan ang anumang natira. Tinanong ko rin ang tungkol sa 10 sungay nito at ang isa pang sungay na lumitaw na dahilan ng pagbunot ng 3 iba pa. Ang sungay na ito ay may mga mata at isang bibig na nagsalita ng may kayabangan at ito'y mas malakas kaysa sa iba. Patuloy akong nagmasid habang ang maliit na sungay ay nakipagdigma laban sa mga banal ng Diyos at nagtagumpay laban sa kanila. Ito'y nagpatuloy hanggang sa dumating ang matanda sa mga araw at nagbigay ng hatol pabor sa mga banal ng kataas-taasan. Nang dumating ang itinakdang panahon, tinanggap nila ang kaharian at naghari rito. Pagkatapos ibinigay sa akin ang paliwanag, ang ikaapat na halimaw ay kumakatawan sa ikaapat na kaharian sa mundo. Ito ay kakaiba sa lahat ng naunang kaharian. Sasakupin nito ang buong daigdig, dudurugin ito at pagwawatak-watakin. Ang 10 sungay ay 10 hari na babangon mula sa kahariang ito. Pagkatapos nila, may isa pang hari na lilitaw, hindi tulad ng mga nauna, at pababagsakin niya ang 3 hari. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan, uusigin ang kanyang mga banal at susubukang baguhin ang itinakdang panahon at mga kautusan. Ang mga banal ay mapapasailalim sa kanya sa loob ng 1 panahon, 2 pang panahon at kalahating panahon. Ngunit sa huli, isang hatol ang ipapataw laban sa kanya. Aalisin ang kanyang kapangyarihan at siya'y lubusang pupuksain magpakailanman. Pagkatapos, ang walang hanggang kaharian, ang kahariang may kapangyarihan sa buong mundo, ay ibibigay sa mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman at lahat ng pinuno ay maglilingkod at susunod sa kanya. Dito natapos ang pangitain, ngunit ako, si Daniel, ay labis na nabagabag sa lahat ng aking nakita. Ang aking isipan ay hindi mapanatag at nagbago ang aking mukha dahil sa matinding pangamba, ngunit iningatan ko ang lahat ng ito sa aking puso. Sa 3 taon ng paghahari ni Haring Belshazzar, nakatanggap akong muli ng isang pangitain kasunod ng nauna kong nakita. Sa pangitaing ito, natagpuan ko ang aking sarili sa kuta ng Susa na nasa lalawigan ng Elam. Habang nakatingin ako sa paligid, naroon ako sa tabi ng Ilog Ulay. Nang itinaas ko ang aking paningin, nakita ko ang isang lalaking tupa na nakatayo sa tabi ng ilog. Mayroon itong 2 sungay, parehong mahaba, ngunit ang isa ay mas mataas kaysa sa isa at ito'y lumitaw ng mas huli. Ang tupa ay sumugod pa kanluran, pahilaga at patimog, sinisira ang lahat ng madaanan. Walang nilalang na nakatayo laban dito at walang sinuman ang makapagliligtas sa sinumang nasa kanyang kapangyarihan. Ginawa nito ang anumang nais at lalo pang lumakas. Habang pinag-iisipan ko ito, biglang lumitaw ang isang lalaking kambing mula sa kanluran, gumagalaw ng napakabilis na parang hindi man lang lumalapat ang mga paa nito sa lupa. Ang kambing na ito ay may isang napaka-prominenteng sungay sa pagitan ng mga mata. Mabilis nitong sinalakay ang lalaking tupa na may 2 sungay na nakita ko sa tabi ng ilog. Sa matinding galit,
Tinamaan nito ang tupa at binali ang dalawang sungay nito. Walang lakas ang tupa upang lumaban, kaya't ito'y ibinagsak sa lupa at niyurakan. Walang sinuman ang makapagliligtas dito mula sa kapangyarihan ng kambing. Lalong naging makapangyarihan ng kambing, ngunit sa rurok ng kanyang lakas, nabali ang kanyang dakilang sungay. Sa halip nito, lumitaw ang 4 na kapansin-pansing sungay na nakaturo sa 4 na panig ng mundo. Mula sa isa sa mga sungay na ito, may lumitaw na isang maliit na sungay na lumakas ng lumakas. Pinalawak ang kapangyarihan nito patungong timog, silangan at hanggang sa maringal na lupain. Ang maliit na sungay na ito ay naging napakalakas. Ano pat hinamon nito maging ang hukbo ng langit. Ibinagsak nito sa lupa ang ilan sa mga bituin at niyurakan ang mga ito. Itinaas pa nito ang sarili laban sa prinsipe ng hukbo ng langit, tinigil ang araw-araw na paghahandog at nilapastangan ng banal na santuwaryo. Dahil sa kasalanan, ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang mga pang-araw-araw na alay at kanyang niyurakan ang katotohanan, nagtagumpay sa lahat ng kanyang ginawa. Habang patuloy akong nagmamasid, narinig kong may 2 makalangit na nilalang na nag-uusap. Ang isa ay nagtanong, gaano katagal magtatagal ang pangitaing ito? Ang pagtigil ng araw-araw na handog, ang paghihimagsik na nagdudulot ng pagkawasak at ang pagyurak sa santuaryo at sa mga tao. Sumagot ang isa, ito'y magtatagal ng 2,300 araw at pagkatapos ang santuaryo ay muling lilinisin. Matapos makita ang pangitaing ito, sinikap kong maunawaan ang kahulugan nito. Habang iniisip ko ito, biglang may lumitaw sa aking harapan na tila isang tao. Pagkatapos, narinig ko ang isang tinig mula sa ilog ulay na nagsabi, Gabriel, ipaliwanag mo ang pangitaing ito sa taong ito. Habang papalapit sa akin si Gabriel, natakot ako ng labis at napasubsob sa lupa. Ngunit sinabi niya, makinig kang mabuti, anak ng tao, sapagkat ang pangitaing ito ay tungkol sa panahon ng wakas. Habang siya'y nagsasalita, nawalan ako ng malay at bumagsak ng nakadapa. Ngunit hinipo niya ako at itinayo. Pagkatapos, sinabi niya, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katapusan ng mga pangyayaring ito, sapagkat ang takdang panahon ng katuparan ay malapit na. Ang lalaking tupa na may 2 sungay na iyong nakita ay kumakatawan sa mga hari ng Media at Persya. Ang lalaking kambing ay sumasagisag sa kaharian ng Gresya at ang natatanging sungay nito ay ang unang dakilang hari. Ngunit nang mabali ang sungay na iyon, lumitaw ang 4 na kaharian bilang kapalit nito. Gayunman, ang mga kahariang ito ay hindi magiging kasing lakas ng nauna. Sa mga huling araw ng mga kahariang ito, kapag ang kasamaan ay umabot sa rurok nito, isang malupit at tusong hari ang babangon sa kapangyarihan. Siya'y magiging makapangyarihan, ngunit hindi sa pamamagitan ng sariling lakas. Magdudulot siya ng matinding pagkawasak at magtatagumpay sa kanyang mga balak. Magdadala ng kapahamakan sa mga makapangyarihan at sa mga banal ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, palalaganapin niya ang pandaraya at magpapalalo sa kanyang puso. Mapanlinlang siyang magdadala ng kapayapaan, ngunit sa huli, siya mismo ang hahamon sa prinsipe ng mga prinsipe. Gayunman, siya'y mawawasak, hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. Ang pangitaing ito tungkol sa mga gabi at umaga ay totoo. Gayunpaman, itago mo ito, sapagkat ito'y para sa isang malayong hinaharap. Pagkatapos nito ako, si Daniel, ay labis na nanghina. Nawalan ako ng malay at nagkasakit sa loob ng ilang araw. Ngunit nang gumaling ako, bumalik ako sa aking gawain sa paglilingkod sa hari. Subalit ang pangitain ay nag-iwan sa akin ng matinding pangamba. Walang sinuman sa aking paligid ang nakaunawa ng kahulugan nito.
Sa unang taon ng paghahari ni Haring Dario, anak ni Ahasuero, mula sa lahi ng mga Medo na ginawang pinuno ng kaharian ng mga Kaldeo, sinuri ko si Daniel ang mga kasulatan. Napagtanto kong ayon sa mga isinulat ng propetang Jeremias, ang pagkawasak ng Jerusalem ay magtatagal ng 70 taon. Nang maunawaan ko ito, buong puso akong humarap sa Panginoong Diyos sa panalangin at pagsusumamo. Ako'y nag-ayuno, nagdamit ng sako, at nagbuhos ng abo sa aking sarili bilang tanda ng pagsisisi. Buong puso kong ipinanalangin at ipinahayag sa Panginoon, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos, na tumutupad ng tipan at nagpapakita ng awa sa mga umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Kami nagkasala, gumawa ng kasamaan, at lumayo sa iyong mga kautusan at kahatulan. Hindi namin pinakinggan ang iyong mga propetang nagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, mga prinsipe, mga ninuno, at sa buong bayan ng lupain. O Panginoon, matuwid ka, ngunit kami ay napuno ng kahihiyan. Ang bayan ng Huda at Jerusalem, pati na rin ang buong Israel, maging ang malapit o ang nangalat sa malalayong lupain. Dala namin ang kahihiyang ito dahil nagkasala kami laban sa iyo. Ang aming mga hari, mga prinsipe at mga ninuno ay kasama sa kahihiyan sapagkat lahat kami ay tumalikod sa iyo. Ngunit ikaw, O Panginoon naming Diyos, ay puspos ng awa at kapatawaran kahit na kami ay naghimagsik laban sa iyo. Hindi namin pinakinggan ang iyong tinig at tinanggihan naming sundin ang mga batas na ibinigay mo sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, ang mga propeta. Tunay ngang nilabag ng buong Israel ang iyong kautusan, tumalikod kami at hindi namin ikaw pinakinggan. Dahil dito, dumating sa amin ang sumpang nakasulat sa kautusan ni Moises, ang iyong lingkod, sapagkat nagkasala kami laban sa iyo. Tinupad mo ang iyong mga babala laban sa amin at sa mga pinuno na namahala sa amin, at nagdala ka ng matinding kapahamakan sa amin. Kailanman sa ilalim ng buong langit ay walang nangyaring katulad ng sinapit ng Jerusalem. Gaya ng nakasulat sa kautusan ni Moises, dumating sa amin ang lahat ng kapahamakang ito, ngunit hindi pa rin kami taos-pusong nanalangin sa iyo. Hindi kami nagsisi sa aming mga kasalanan, ni hinangad na maunawaan ang iyong katotohanan. Dahil dito, pinahintulutan mo ang paghuhukom na dumating sa amin. Ngunit sa lahat ng iyong ginawa, nanatili kang matuwid at makatarungan, sapagkat tumanggi kaming sumunod sa iyong tinig. At ngayon, O Panginoon naming Diyos, ikaw na naglabas sa iyong bayan mula sa Ehipto sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay at nagbigay ng kadakilaan sa iyong pangalan sa buong kasaysayan, ipinapahayag namin nagkasala kami, gumawa kami ng kasamaan. O Panginoon, sa iyong katuwiran, ipinakikiusap ko sa iyo, alisin mo ang iyong galit at puot mula sa Jerusalem, ang iyong banal na lungsod. Dahil sa aming mga kasalanan at sa mga kasamaan ng aming mga ninuno, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kahihiyan sa mga nakapaligid sa amin. Kaya ngayon, O Diyos, pakinggan mo ang dalangin ng iyong lingkod at ang aking taimtim na pagsusumamo. Ipagkaloob mong magliwanag ang iyong mukha sa iyong santuwaryo na nasira alang-alang sa iyong dakilang pangalan. O aking Diyos, makinig ka at pakinggan mo. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ang pagkawasak ng lungsod na may dalang iyong pangalan. Hindi namin hinihiling ito dahil sa aming katuwiran, kundi dahil sa iyong walang hanggang habag. O Panginoon, pakinggan mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, kumilos ka at huwag kang magpaliban. Alang-alang sa iyong sarili, aking Diyos, gawin mo ito para sa iyong lungsod at sa iyong bayan na may dalang iyong pangalan. Habang ako ay nananalangin, ipinahahayag ang aking mga kasalanan at ang mga kasalanan ng aking bayan Israel at namamanhik sa Panginoon kong Diyos para sa kanyang banal na bundok.
Isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Habang ako ay nagsasalita pa sa panalangin, biglang dumating sa akin si Gabriel. Ang nakita ko sa aking naunang pangitain, lumipad siya ng mabilis at naabot ako sa oras ng panggabing hain. Paglapit niya, sinabi niya, "Daniel, narito ako upang bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Mula nang simulan mong manalangin, isang utos ang ibinigay at narito ako upang ipahayag ito sa iyo sapagkat ikaw ay lubos na minamahal. Kaya't pakinggan mong mabuti at unawain ang pangitaing ito. Itinakda ang 70 linggo para sa iyong bayan at sa banal na lungsod upang wakasan ang kasamaan, tigilan ang kasalanan, bayaran ang pagkakasala at itatag ang walang hanggang katuwiran. Ang panahong ito rin ang magpapatibay sa propesya at magpapahid sa kabanal-banalan. Unawain mo ito. Mula sa sandaling ipahayag ang utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas, ang prinsipe, ay may 7 linggo at 62 linggo. Sa panahong ito, muling itatayo ang mga lansangan at pader, kahit na ito ay magiging panahon ng matinding kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, ang Mesiyas ay papatayin, ngunit hindi dahil sa kanyang sariling pagkakasala. Pagkatapos nito, wawasakin ng mga tao ng isang darating na pinuno ang lungsod at ang santuwaryo. Ang katapusan nito ay darating tulad ng isang baha, at ang pagkawasak ay magpapatuloy hanggang sa matapos ang digmaan. Ang pinunong ito ay gagawa ng matibay na kasunduan sa marami sa loob ng 1 linggo. Ngunit sa kalagitnaan ng linggong iyon, ititigil niya ang mga paghahandog at sakripisyo. Dahil sa matinding kasamaan, darating ang pagkawasak sa lupain at mananatili ito hanggang sa matupad ang itinakdang paghuhukom. Sa 2 taon ng paghahari ni Ciro, hari ng Persya, isang pahayag ang ibinigay kay Daniel na kilala rin bilang Belteshazzar. Totoo ang mensaheng ito, ngunit ang katuparan nito ay nasa hinaharap pa. Nauunawaan ni Daniel ang pangitain at ang kahulugan nito. Sa panahong iyon, siya ay nagluksa sa loob ng 3 linggo. Hindi siya kumain ng masasarap na pagkain, hindi siya tumikim ng karne o alak, at hindi rin siya gumamit ng langis o pabango hanggang sa lumipas ang 3 linggo. Noong ika-24 na araw ng unang buwan, nakatayo ako sa tabi ng malaking ilog, ang Hiddekel. Nang tumingala ako, may nakita akong isang kahanga-hangang nilalang sa aking harapan. Siya ay nakasuot ng kasuotang linen, may bigkis na dalisay na ginto mula sa uphaz sa kanyang baywang. Ang kanyang katawan ay kumikinang na parang mamahaling bato, ang kanyang mukha ay nagliliwanag na parang kidlat, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang mga sulo. Ang kanyang mga braso at binti ay nagniningning na tila pinakintab na tanso, at nang siya ay nagsalita, ang kanyang tinig ay umaling-aungaw na parang isang napakaraming tao na sabay-sabay na nagsasalita. Ako lamang si Daniel ang nakakita ng pangitaing ito. Ang mga lalaking kasama ko ay hindi ito nakita, ngunit sila ay biglang binalot ng matinding takot at nagsitakas upang magtago. Naiwan akong mag-isa at labis na nanghina sa aking nakita. Nawalan ako ng lakas at parang naubos ang buhay sa aking katawan. Wala na akong natitirang sigla. Pagkarinig ko sa kanyang tinig, bigla akong nawalan ng malay at bumagsak ang aking mukha sa lupa. Biglang may kamay na humipo sa akin at itinaas ako sa aking mga kamay at tuhod. Pagkatapos nagsalita ang nilalang at sinabi, "Daniel, ikaw ay lubos na minamahal. Pakinggan mong mabuti ang aking sasabihin at tumayo ka, sapagkat isinugo ako sa iyo." Habang nagsasalita siya, ako ay tumayo, ngunit nanginginig sa takot. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Daniel. Mula pa noong unang araw na inihanda mo ang iyong puso upang maunawaan at nagpakumbaba ka sa harap ng Diyos. Narinig ang iyong panalangin at ako ay naparito bilang tugon dito.
Ngunit ang prinsipe ng Persya ay humadlang sa akin sa loob ng 21 araw. Ngunit si Miguel, isa sa mga pangunahing prinsipe, ay dumating upang tulungan ako, kaya't nagpatuloy ako sa pakikitungo sa mga hari ng Persya. Ngayon ay naparito ako upang ipahayag sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa hinaharap, sapagkat ang pangitaing ito ay tungkol sa mga darating na panahon. Habang siya ay nagsasalita, ibinaba ko ang aking mukha sa lupa at hindi ko magawang magsalita. Pagkatapos, isang tao na anyong tao ang humipo sa aking mga labi. Noon lamang ako nakapagsalita at sinabi ko sa kanya, "Aking Panginoon, lubos akong nabagabag sa pangitaing ito at nawala na ang aking lakas. Paano ako na iyong lingkod makakapanatili sa iyong harapan? Sobrang hina ko at halos hindi na ako makahinga." Muli may isang mukhang tao ang humipo sa akin at bumalik ang aking lakas. Sinabi niya, "Daniel, ikaw ay lubos na minamahal, huwag kang matakot. Kapayapaan ay sumaiyo, magpakatatag ka, magpakatatag ka." Habang siya ay nagsasalita, lumakas ako at sinabi, "Aking Panginoon, mangyaring magsalita sapagkat pinalakas mo ako." Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Nauunawaan mo ba kung bakit ako naparito sa iyo? Kailangan kong bumalik upang makipaglaban sa prinsipe ng Persya at pagkatapos darating naman ang prinsipe ng Gresya. Ngunit bago ako umalis, ipapahayag ko sa iyo ang nakasulat sa aklat ng katotohanan. Ang tanging kasama ko sa labanang ito ay si Miguel, ang iyong prinsipe." Noong unang taon ng paghahari ni Dario na Medo, ako ay tumayo sa kanyang tabi upang palakasin at patatagin siya. Ngayon, ipapahayag ko sa iyo ang katotohanan. May 3 hari pang lilitaw sa Persya at ang ika-4 ay magiging pinakamayaman sa kanila. Dahil sa kanyang matinding kapangyarihan at kayamanan, paiigtingin niya ang kanyang laban sa kaharian ng Gresya. Pagkatapos isang makapangyarihang hari ang lilitaw. Siya ay maghahari ng may malaking kapangyarihan at gagawin ang lahat ng nais niya. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang lakas, ang kanyang kaharian ay mawawasak at mahahati sa 4 na bahagi. Hindi ito mapupunta sa kanyang mga inapo, ni magkakaroon ng parehong kapangyarihan na taglay niya noon. Sa halip, ito ay ibibigay sa iba. Ang hari ng Timog ay magiging makapangyarihan, pati na rin ang isa sa kanyang mga pinuno na magiging mas malakas pa at magtatatag ng isang dakilang kaharian. Pagkalipas ng maraming taon, susubukan ng 2 kahariang ito na magbuo ng isang kasunduan. Ang anak na babae ng hari ng Timog ay ipapakasal sa hari ng Hilaga upang pagtibayin ang kapayapaan, ngunit hindi magtatagal ang kasunduang ito. Mawawalan siya ng kapangyarihan at pati ang hari kasama ang mga sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang ama at ang mga nagtitiwala sa kanya ay babagsak. Ngunit mula sa kanyang angkan, may isang tagapagmana na lilitaw at magtatamo ng kapangyarihan sa halip niya. Pamumunuan niya ang isang hukbo, lulusob sa kuta ng hari ng Hilaga at tatalunin sila. Kukuhanin niya ang kanilang mga Diyos, pati na ang kanilang mga pinuno at mga kayamanan ng pilak at ginto, at dadalhin ang mga ito sa Ehipto. Maghahari siya ng mas matagal kaysa sa hari ng Hilaga. Pagkatapos nito, sasalakayin ng hari ng Timog ang kaharian ng Hilaga, ngunit sa huli ay babalik sa kanyang sariling lupain. Subalit, ang kanyang anak ay maghahanda para sa digmaan at magtitipon ng isang napakalaking hukbo. Ang puwersang ito ay susugod, lalamunin ang lupain na parang baha, at pagkatapos ay babalik upang maghanda para sa isa pang pagsalakay sa kuta ng Hilaga. Bilang tugon, ang hari ng Timog na puspos ng galit ay magmamartsa upang makipagdigma laban sa hari ng Hilaga. Bagaman ang hari ng Hilaga ay magtitipon ng isang napakalaking hukbo,
Ito ay matatalo at mahuhulog sa kamay ng hari ng Timog. Matapos magtagumpay sa labanan, ang hari ng Timog ay magpapakataas ng loob at papatay ng 10,000. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi magtatagal ang kanyang kapangyarihan. Ang hari ng Hilaga ay muling magtitipon ng kanyang hukbo at pagkalipas ng ilang taon ay babalik na may mas malaking sandatahang lakas, taglay ang malaking kayamanan at mga kagamitan, handang hamunin muli ang Timog. Sa panahong ito, marami ang mag-aalsa laban sa hari ng Timog. Maging sa iyong sariling bayan, may ilan na susubukang tuparin ang pangitain sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas, ngunit sila ay mabibigo. Samantala, ang hari ng Hilaga ay susulong, lulusob sa mga napapaderang lungsod at sasakupin ang mga ito. Ang mga hukbo ng Timog ay hindi makakatagal at kahit ang kanilang pinakamahuhusay na mandirigma ay mawawalan ng lakas upang labanan siya. Gagawin ng hari ng Hilaga ang anumang kanyang nais at wala nang hahadlang sa kanya. Magtatayo siya ng kanyang kapangyarihan sa marangal na lupain na kanyang sisirain sa pamamagitan ng kanyang lakas. Pagkatapos, itutuon niya ang kanyang pansin sa pagpapatibay ng kanyang kaharian gamit ang kapangyarihan ng kanyang dating kaharian. Upang tiyakin ang kanyang kontrol, ipapakasal niya ang kanyang anak na babae sa isang pinuno. Umaasang magamit ito para sa kanyang kapakinabangan, ngunit hindi siya mananatiling tapat sa kanya ni susuportahan ang kanyang mga layunin. Pagkatapos nito, babaling siya sa pananakop ng mga isla at baybayin at maraming teritoryo ang mahuhulog sa kanyang kamay. Gayunpaman, may isang pinuno na babangon laban sa kanya at magtatapos sa kahihiyang kanyang idinulot. Ang oposisyong ito ay magbabalik ng kahihiyan sa kanya. Dahil dito, mapipilitan siyang umurong at babalik sa kuta ng kanyang sariling lupain. Ngunit doon, siya ay madadapa, babagsak at maglalaho ng tuluyan. Sa kanyang lugar, isang bagong pinuno ang babangon, isang taong magpapataw ng mabibigat na buwis sa buong lupain. Bagamat panandalian niyang matatamasa ang kapangyarihan at karangalan, ang kanyang paghahari ay biglang magtatapos, hindi sa pamamagitan ng digmaan o dahas, kundi sa ibang paraan. Pagkatapos isang tiwali at hindi marangal na tao ang aakyat sa trono kahit hindi siya itinalaga upang mamuno. Hindi siya mananalo sa trono sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng panlilinlang at paglalangis. Ang mga lumalaban sa kanya ay lilipulin na parang tinatangay ng baha at kahit isang makapangyarihang pinuno ng isang mahalagang tipan ay babagsak. Matapos makipag-alyansa, siya ay kikilos ng may pagtataksil, gagamit ng tusong mga estratehiya upang patatagin ang kanyang pamamahala sa kabila ng kanyang maliit na hukbo. Walang sagabal, papasok siya sa pinakamayayamang rehiyon at gagawa ng mga bagay na hindi nagawa ng kanyang mga ninuno o ng mga hari bago siya. Ipamamahagi niya ang mga nasamsam na yaman at ari-arian sa kanyang mga taga-suporta, ginagamit ang kanyang impluwensya upang magplano ng pagsalakay sa mga napapaderang lugar sa itinakdang panahon. Pagkatapos, titipunin niya ang kanyang lakas at maglulunsad ng isang kampanya laban sa hari ng Timog. Pinamumunuan ng isang napakalaking hukbo. Titipunin din ng hari ng Timog ang kanyang makapangyarihang sandatahang lakas upang salubungin siya, ngunit hindi niya maipagtatanggol ang kanyang kaharian dahil sa mga pagtataksil mula sa loob. Maging ang mga taong pinakamalapit sa kanya, yaong kasalo niya sa pagkain, ay maghuhudas sa kanya na magdudulot ng pagbagsak ng kanyang hukbo at matinding pagkalugi. Sa kabila ng kanilang pagiging magkaaway, parehong uupo ang dalawang hari sa isang hapag, magpapanggap na nagkakasundo, ngunit lihim na nagpaplanong dayain ang isa't isa. Gayunpaman, ang kanilang mga mapanlinlang na balak ay hindi magtatagumpay sapagkat ang lahat ng pangyayari ay magaganap lamang sa takdang panahon.
Ang hari ng Hilaga ay babalik sa kanyang lupain na may dalang malaking kayamanan, ngunit ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan. Isasagawa niya ang kanyang masamang balak bago bumalik sa kanyang kaharian. Kapag dumating ang tamang oras, muli siyang magmamartsa patungo sa timog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na magiging gaya ng dati ang kanyang karanasan. Isang armada ng mga barko mula sa kanluran ang sasalubong sa kanya, pinipilit siyang umurong. Galit na galit, ibabaling niya ang kanyang puot sa banal na tipan, kakampihan ng mga tumalikod dito at makikipagsabwatan sa kanila. Ang kanyang mga hukbo ay kikilos upang suportahan siya, nilalapastangan ang banal na santuwaryo at tinatapos ang araw-araw na paghahandog. Sa halip, magtatayo sila ng isang kasuklam-suklam na bagay na magdudulot ng pagkawasak. Ang mga kumikilos laban sa tipan ay higit pang maliligaw sa pamamagitan ng kanyang mapanlinlang na mga salita. Ngunit ang mga nananatiling tapat sa kanilang Diyos ay mananatiling matatag at kikilos ng may tapang. Sa gitna ng bayan, may mga pantas na magpapayo sa marami, ngunit sila ay magdurusa ng matindi. Ang ilan ay mahuhulog sa tabak. Ang iba ay masusunog, mabibilanggo o mawawalan ng lahat ng kanilang ari-arian. Kahit sa kanilang paghihirap, may darating na tulong, ngunit marami ang sasama sa kanila ng hindi tapat, naakit lamang ng mga matatamis na pananalita kaysa sa tunay na pananalig. Ang ilan sa marurunong ay madadapa, ngunit ito'y magiging isang pagsubok upang sila ay dalisayin, linisin at ihanda para sa darating pa, sapagkat hindi pa natutupad ang takdang panahon. Ang hari ay gagawin ng anumang nais niya, itataas ang sarili higit sa lahat, pati na sa kabanalan. Magsasalita siya ng may kayabangan, gumagawa ng mga mapangahas na pahayag laban sa Diyos ng mga Diyos. Gayunpaman, magtatagumpay siya hanggang sa dumating ang oras ng paghuhukom, sapagkat ang itinakda ay tiyak na mangyayari. Wala siyang pagpapahalaga sa Diyos ng kanyang mga ninuno ni sa mga hangarin ng iba, maging ng kababaihan. Sa kanyang kayabangan, tatanggihan niya ang lahat ng Diyos. Inilalagay ang sarili sa ibabaw nila. Ngunit siya ay magbibigay pitagan sa Diyos ng kapangyarihan, sumasamba sa isang banyagang Diyos na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Pararangalan niya ang Diyos na ito sa pamamagitan ng kayamanan, ginto, pilak at mga mamahaling ari-arian. Sa pinakamalalakas na kuta, gagamitin niya ang impluensya ng dayuhang Diyos na ito upang makilala at parangalan. Magtatatag siya ng mga pinuno sa kanyang pangalan at hahatiin ang lupain bilang paraan ng kita at kapangyarihan. Habang papalapit ang huling sandali, sasalakay ang hari ng timog, ngunit gaganti ang hari ng hilaga ng may napakalaking puwersa. Lalaganap siya tulad ng isang nagngangalit na bagyo, pinangungunahan ang mga kawal na mga ngabayo, mga karwahe, at isang malakas na armada ng mga barko. Lilipulin niya ang maraming lupain, iniiwan ang pagkawasak sa kanyang daraanan. Papasok din siya sa marangal na lupain at sasakupin ng maraming bansa. Ngunit ang ilang lugar, Edom, Moab at ang mga pinuno ng Ammon ay makakatakas sa kanyang kamay. Palalawakin pa niya ang kanyang kapangyarihan. Sinasakop ang iba pang mga lupain kabilang ang Ehipto na hindi makakaligtas. Kukunin niya ang mga kayamanan ng Ehipto, ginto, pilak, at iba pang mahahalagang ari-arian, habang ang mga taga-Libya at Ethiopia ay susunod sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, may darating na nakakagambalang balita mula sa silangan at hilaga, magpapagalit sa kanya ng matindi. Sa matinding galit, lalabas siya upang wasakin at lipulin ang marami ng walang habag. Itatatag niya ang kanyang hariang kampo sa pagitan ng mga dagat malapit sa banal na bundok. Iniisip na siya ay hindi matitinag, ngunit darating ang kanyang katapusan at walang sino man ang darating upang tumulong sa kanya.
Sa sandaling iyon, babangon si Miguel, ang dakilang prinsipe na nagtatanggol sa bayan ng Diyos. Isang panahon ng matinding paghihirap ang magaganap, higit sa anumang naranasan ng mundo. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan, ang kaligtasan ay darating. Yaong mga nakasulat sa aklat ng buhay ay maliligtas. Marami sa matagal nang namahinga sa alabok ng lupa ang muling babangon. Ang ilan patungo sa buhay na walang hanggan, habang ang iba naman ay sa walang hanggang kahihiyan at hatol. Ang marurunong ay magniningning tulad ng liwanag sa kalangitan, at ang mga nagtuturo sa marami ng katuwiran ay magliliwanag na parang mga bituin magpakailanman. Ngunit ikaw, Daniel, selyuhan mo ang mga salitang ito at itago mo ang aklat na ito hanggang sa takdang panahon ng wakas, sinabi sa kanya. Sa mga araw na iyon, marami ang maghahanap ng sagot at ang kaalaman ay lalong lalago. Pagkatapos, tumingala si Daniel at nakita niya ang dalawang figura na nakatayo sa magkabilang panig ng isang malaking ilog. Isa sa kanila ay bumaling sa lalaking nakasuot ng linen na nakatayo sa ibabaw ng tubig at nagtanong, "Gaano katagal bago matapos ang mga kahangahangang pangyayaring ito?" Pinanood ni Daniel habang itinaas ng lalaking nakasuot ng linen ang kanyang dalawang kamay patungo sa langit at sumumpa sa walang hanggang isa na nagsabing, "Ito ay magtatagal ng isang panahon, 2 panahon, at kalahating panahon kapag ang lakas ng banal na bayan ay ganap ng nawasak, saka matutupad ang lahat ng ito." Narinig ni Daniel ang mga salita, ngunit hindi niya lubos na naunawaan. Kaya't nagtanong siya, "Aking Panginoon, ano ang magiging wakas ng lahat ng ito?" Sumagot ang lalaki, "Humayo ka, Daniel." Ang mga salitang ito ay nananatiling selyado hanggang sa takdang panahon ng wakas. Marami ang dadalisayin, susubukin at gagawing matuwid, ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa kanilang landas. Ang masasama ay hindi makakaunawa, ngunit ang marurunong ay makakakita ng katotohanan. Mula sa sandaling alisin ang araw-araw na paghahandog at maitayo ang kasuklam-suklam na bagay na nagdudulot ng pagkawasak, lilipas ang 1,270 araw. Mapalad ang naghihintay at nagtitiyaga hanggang sa 1,335 araw. Ngunit ikaw, Daniel, magpatuloy ka sa iyong landas. Makakatagpo ka ng kapahingahan at sa wakas, babangon ka upang matanggap ang iyong bahagi sa kaharian sa itinakdang panahon.